God told Joshua, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Joshua means Jehovah is salvation. It's like a sneak peek into what the book of Joshua is all about. We see God's faithfulness, power, and justice. He brings down walls, delivers victories, and fulfills His promises. As faithful and present as God was with Israel, so He is with us today. We are taught to walk by faith and not by sight, and see what it means to trust, surrender, and obey the Lord. Together, let's behold God's glory in this new sermon series on the book of Joshua. Take hold of what God has given, only here at GCF Ortigas. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Joshua. Ang title po ng ating series ay Take Hold of What God Has Given. Ang tema po ay ating isulong ang ating buhay sa pamamagitan ng binigay na sa atin ng Panginoon. Ang title po ng mensahe, Mga Mirakulo at Memorial. Mga Mirakulo at Memorial. Madalas kung ating aaminin, kahit na niligtas na tayo ng Diyos sa walang hanggang kapahamakan at binigyan na ng katiyakan ng langit sa susunod na buhay, hirap tayong umusad ng may pananampalataya sa ating buhay sa kasalukuyan. Parang palagi tayong pigil. Kahit alam natin na tayo ligtas na, palagi tayong pigil sa ating pag-unlad sa ating buhay Kristiyano. Katulad ng bayang Israel. Bagaman sila ay pinalaya na ng Diyos sa Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kababalaghan, yung mga plagues. Ninais pa rin nila na hindi magpatuloy sa lupang pangako. Ang sabi nga sa Numbers 14, 1-4, "Then all the congregation raised a loud cry, and the people wept that night, and all the people of Israel grumbled against Moses and Aaron. The whole congregation said to them, 'Would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness. Why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become a prey. Would it not be better for us to go back to Egypt?' And they said to one another, 'Let us choose a leader and go back to Egypt.'" So pagkatapos nilang pinalaya sa kanilang pagkakalipin sa Ehipto, mas gusto pa nilang bumalik sa Egypt kisa sa maniwala sa pangako ng Panginoon na sila ay dadalhin sa lupang pangako. Ngayon na may isang bagong henerasyon na. Namatay na lahat yung mga naghimagsik sa wilderness. Muling hinamon ng Diyos ang kanyang bayan na sumunod sa kanya at magpatuloy sa kanyang lupang pangako. Kaya sabi niya sa chapter 1, verses 2-5, "Moses, my servant, is dead. Now therefore arise. Go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, to the great sea, toward the going down of the sun shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you." Yung pong hamon ng Panginoon kay Joshua, at sa mga tao itong ang iniutos ni Joshua sa kanila sa Joshua 1:11. "Pass through the midst of the camp and command the people, prepare your provisions, for within 3 days you are to pass over this Jordan to go in to take possession of the land the Lord your God is giving you to possess." So kahit kanila na yung lupa at yung titulo ng lupa ay nasa kanilang pangalan na, kailangan pa nilang pumasok doon at kunin ang pangakong lupa ng Diyos. Kayo ba'y nakaranas na ng mirakulo sa inyong buhay? Sa totoo lang, ang bawat dalangin natin na tinugon ng ating Panginoon ay isang mirakulo. Kahit na gaano kaliit.
Ang kwento natin ay tungkol sa isang napakalaking mirakulo ng Diyos para sa bayang Israel. Isa itong paalala na kahit ngayon, ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mirakulo, maliit man o malaki. Nais niya na alalahanin natin ang mga ito para sa ating kapakanan at kanyang kalwalhatian. Mga kapatid, marami pong nangyayaring mirakulo ang Panginoon kahit na sa panahon natin ngayon. Hindi yan po ang basihan ng ating pananampalataya. Ang pinagbabasihan po natin ang kilos ng Espiritu sa ating puso at sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit hindi natin maikakaila na may mga nangyayaring mirakulo sa ating kalagitnaan. Sa aming tahanan po, meron kaming anak na 24 years old na po hanggang ngayon. Sa tuwing umaga, pag makikita ko ang kanyang mukha across the breakfast table, alam kong buhay ang Diyos. Sapagkat siya po ay anak naming biological. Sabi sa amin ng doktor noon, hindi daw po kami maaaring magkaanak ni Bebet. Imposible daw po. No. Kaya nag-adapt po kami, isa pong miracle din ng aming anak na si Joby. At nung siya ay 4 years old, nanalangin siya na magkaroon siya ng baby brother. So akala namin, oras na para mag-adapt muli. So nag-apply po kami ulit mag-adapt sa adoption agency at nakahanda na po ang aming mga papeles. Tapos, habang naka-duty si Bebet sa NKTI, biniro siya ng isang kaklase niya na magpa-pregnancy test dahil mukha daw siyang buntis. Para daw siyang may aura. No? Hindi ko alam kung totoo yun. Pero para lang matigil yung kanyang kaklase, nag-pregnancy test siya. At nag-positive. So sabi niya, teka muna, baka government hospital to, baka palso na itong pregnancy kit na to. So nagpunta siya sa bahay, bumili siya ng bagong pregnancy kit at sumubok siya muli at positive pa rin. Kaya tumawag po siya sa akin sa opisina. Nasa gitna po ako ng isang mainit na meeting. Pinatawag po niya ako dun sa sekretarya ko. Sabi ko, sekretarya ko, huwag mo akong istorbohin. Pero inistorbo po ako dahil importante daw po. So akala ko emergency. So nung sumagot ako, medyo mainit pa ulo ko. Sabi ko, oh ma, bakit? No? Sabi niya, kasi nagpa-test ako ng pregnancy test. Sabi ko, ikaw naman, paulit-ulit na tayo. Alam mo naman, hindi mangyayari yan. Hindi, kasi nag-positive. Sabi ko, alam mo, hindi nakakatawa yan, huwag kang magbibiro. So the next day, nagpa-ultrasound po siya. At dumalaw siya sa aking opisina at ipinakita niya ang litrato ni Jamie, 7 weeks old. Isa pong mirakulo. Sapagkat sabi ng mga doktor, hindi kayo pwede magkaanak. Meron pong nangyayaring ganyan. Hindi po kami nananalangin. Ang nananalangin po yung aming panganay na adopted, si Joby. At pinakinggan ng Panginoon ang panalangin ng isang maliit na bata. At biniyayaan niya kami ng sarili naming anak. Of course, 3 anak namin, yung aming bunso ay babae din at adopted din. At walang kasing ganda yung aking daughter. No? So mga kapatid, nangyayari po ang mga mirakulo sa panahon natin ngayon. Merong motibo ang Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng mga mirakulo. Makikita natin yon dun sa first 13 verses ng chapter 3. Ang sabi sa verse 1, Then Joshua rose early in the morning and they set out from Shittim. And they came to the Jordan, he and all the people of Israel, and lodged there before they passed over. Yung Shittim po ay 10 miles away from the Jordan River. Yung dami po ng tao siguro doon, mga 2 million ang hinakot niya. At sila ngayon ay pumwesto na tatawid sa Jordan. Sabi sa verse 2, At the end of 3 days, the officers went through the camp and commanded the people, As soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priest, then you shall set out from your place and follow it. No, yung 3 days po naalala nyo, yun po yung inutos sa Joshua chapter 1 verse 11. Sabi niya, maghanda kayo, in 3 days tayo lalakad. At sa gitna nung 3 days na yon, may pinadalang espiya, naalala nyo? Si Joshua,
yung dalawang espiya na magaling mag-swimming, tinawid ng Jordan, nagpunta sa Jericho, at nalaman nila na takot ang mga taga-Jericho sa kanila. At sa ganong paraan, na kanilang nailigtas si Rahab, na siyang naging kasama sa pedigree ng ating Panginoong Jesus sa kanyang genealogy. So, nanguna yung Ark of the Covenant na simbolo ng presensya ng Diyos. Ginamit nila ito kahit nung sila ay nasa ilang. Nung sila ay papalabas sa Ehipto, ang sabi doon sa Numbers 10:33, "So they set out from the mount of the Lord 3 days' journey, and the ark of the covenant of the Lord went before them 3 days' journey to seek out a resting place for them. And the cloud of the Lord was over them by day whenever they set out from the camp. And whenever the ark set out, Moses said, 'Arise, O Lord, and let your enemies be scattered, and let those who hate you flee before you.' And when it rested, he said, 'Return, O Lord, to the 10,000s of Israel.'" Sa mga katuwid, yung Ark of the Covenant, isang box po yun na rectangular, merong pole sa gilid na ganyan, tas merong dalawang angels sa cover ng box. Yung laman po ng box ay yung 10 Commandments. No? So, yun po ang daladala nila. Yun po ay simbolo ng presensya ng Diyos sa Israel. Ang sabi niya, may layo na 2,000 cubits daw ang kanilang pagsunod. Hindi sila dapat masyadong malapit. 1,000 yards po yun sa atin pong present day measurement. Ang objective noon ay upang makita nila kung saan sila papunta. Kasi kung masyado silang malapit, baka hindi nila alam kung ano yung daang tatahakin nila. At ang isa pang objective noon ay upang humiwalay sila ng kaunti sapagkat banal na presensya ng Diyos ang simbolo ng Ark of the Covenant. Ang importante doon po, yung Ark po, ang nasa loob noon, yung 10 Commandments, at yung po ang simbolo ng Old Covenant. Pangako ng Diyos sa Israel. Ito ang duties ninyo sa akin. Ang pangako ko sa inyo ay ganito. So yung pong Ark of the Covenant, kaya po tinawag na Ark of the Covenant o Ark of the Testimony of the Lord, dahil po yun din po ay simbolo ng hindi lang ng presensya ng Panginoon, kundi ng pangako ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ihanda ang inyong sarili. Maglinis. At kung minsan po yung consecration ng ibig po sa talaga, maglinis, no? The Lord said to Moses, Exodus 19:10, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their garments." Sa Leviticus 20 verse 7, "Consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God." So yung consecration po ay pagbabanal, paghahanda ng kanilang sarili sapagkat gagawa at kikilos na may kababalaghanan Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ngayon, sila ay tatawid ng Jordan, no? Take up the Ark of the Covenant and pass on before the people. So they took up the Ark of the Covenant and went before the people. Sabi sa verse 7, "The Lord said to Joshua, 'Today I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you.'" Magpapakita ng milagro ang ating Diyos. Meron pong layunin ang Diyos sa pagpapakita niya ng milagrong ito. Hahatiin po niya ulit yung ilog ng Jordan. Katulad ng paghahati niya ng Red Sea. Nung sila ay nag-escape sa Egypt, sila po ay hinabol ng mga Egyptian at sila ay naipit sa gitna ng Red Sea at ng wilderness. At dahil wala na po silang tatakbuhan, ang tanging pag-asa nila ay kung makararaan sila sa gitna ng Red Sea. At alam na natin ang ginawa ng Panginoon doon. Sabi sa Exodus 14:21, "Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by strong east wind all night and made the sea dry land, and the waters were divided." So sa Red Sea crossing, ang unang ginawa ng Panginoon, dinivide niya muna yung tubig at gumawa ng daan. Nakita na ng Israel yung dadaanan nila. Dito po sa Jordan crossing, merong pananampalatayang pagsubok ang Panginoon. Kasi ang sabi sa verse 8, "And as for you, command the priests who bear the Ark of the Covenant, when you come to the brink of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan." So,
para mahati yung River Jordan, kailangan mag-take sila ng step of faith. Kailangan silang may pananampalataya na sumulong. So sila ay ilulubog ang kanilang paa sa gitna ng River Jordan. Sasabihin later on sa verse 15, nabahain na ang River Jordan ng panahon na yon. Yung season ng taon. Yung season po na yon ay parang April, parang ngayon. Yan po ang month of Nisan sa kanila. At umaapaw ang River Jordan. So merong kailangang gawing hakbang ng pananampalataya. Hindi nila makikitang magpa-part yung river. Kailangan lumusong muna yung mga taong may dala ng Ark of the Covenant. Okay? Yun po ang pagkakaiba. Ang layunin ng Diyos para sa birakulo na ito ay upang maipakita ang kanyang presensya at ang kanyang pangako. Yung ark ay simbolo ng kanyang presensya. Yung nasa loob ng ark ay simbolo ng kanyang pangako. Here is how you shall know that the living God is among you. Yan, presence niya yon. And He will without fail drive out from before you. Yon ang kanyang promise. So yung presensya niya at kanyang pangako ang objective ng pagmimirakulo niya. Matagal na niyang pangako na alisin ang mga bansang ito. No? Sa Genesis 15:16 pa lang, sinabi na niya na paalisin ko ang mga bansang yan. Sa Exodus 33, sa Deuteronomy 7, sa Psalm 44, inulit niya. Iba-ibang listahan ko minsan ng mga pangalan ng mga bansa, pero pare-pareho. Ito yung mga Canaanite nations na nag-occupy ng Promised Land habang ang Israel ay napaalipin sa Egypt. So 400 years silang alipin sa Egypt, 400 years nandun yung mga Canaanites, at sa iba't ibang paraan nagpakilala ang Diyos sa kanila, ibinigay ang kanyang ipinaalam. Alam naman natin sa Romans 1 na ang tama at mali ay nasa puso ng tao. Inilagay ng Diyos sa kanila, ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang creation. Ngunit hindi sila sumunod sa Diyos. At bagkos, sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyusan, sila ay nag-aalay ng kanilang mga anak sa mga Diyos-Diyusan nila, at kung ano pang mga abominasyon ang kanilang ginawa. Matagal naghintay ang Diyos. Daan-daan taon. Bago niya sinabi, aalisin ko na ang mga bayang ito sa lugar ng aking lupang pangako. So, ang pagpapakita ng Diyos ay hindi lang para sa Israel, kundi para kay Joshua din. Yun yung binasa natin sa verse 7. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Later on sa Joshua 21:45, sasabihin ni Joshua, not one word of all the good promises that the Lord has made to the house of Israel had failed. All came to pass. Sa Joshua 23 verse 14, and now I am about to go the way of all the earth, sabi ni Joshua. And you know in your hearts and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. All have come to pass for you. Not one of them has failed. Sa 1 Kings chapter 8, nung dinededicate ang templo, ang sabi doon, blessed be the Lord who has given rest to His people Israel according to all that He promised. Not one word has failed of all His good promise which He spoke by Moses, His servant. So sa ating pagsulong sa ating buhay, mga kapatid, kailangan nating tanganan ang mga pangako ng Diyos. Dahil tapat siya sa lahat ng panahon. Kailangan natin sumunod sa kanyang utos at direksyon sa atin na nasa kanyang salita. Madalas, kailangan nating humakbang ng may pananampalataya muna. Katulad ng mga pari na kailangan ilubog ang kanilang paa sa River Jordan. Bago natin makikita ang pagkilos niya. Marami siguro sa atin ngayon ay nasa bingit ng isang importanteng desisyon sa inyong buhay, isang importanteng transition sa inyong buhay. Ang wika ko nga kay Pastor Larry kaninang umaga pagkatapos ng service, ang mensahe pong ito ay para sa akin, sapagkat ako po'y may pinagdadaanan na transition sa aking buhay. At kailangan kong manampalataya sa katapatan ng Diyos sa akin. At ganun din sa lahat sa atin na may pinagdadaanan, kung nakita na natin ang katapatan niya sa nakaraan,
At naniniwala tayo na siya'y tapat sa kasalukuyan. Ating mahaharap ang kanyang pangako sa kinabukasan. Tingnan natin yung mirakulo sa chapter 3 verse 14 hanggang chapter 4 verse 14. Summarize ko na lang po at medyo mahaba. Maraming kasamang mirakulo ang paghahati ng ilog Jordan. Hindi lang po yung pagpart ng river, no? Una, ang propesiya at ang pagtupad nito nasa verse 13 ng chapter 3. Ang instruction ng Panginoon, "And when the soles of the feet of the priests bearing the ark of the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the waters of the Jordan shall be," future tense, "cut off from flowing, and the waters coming down from above shall stand in one heap. So when the people set out from their tents to pass over the Jordan with the priests bearing the ark of the covenant before the people, and as soon as those bearing the ark had come as far as the Jordan, and the feet of the priests bearing the ark were dipped in the brink of the water, now the Jordan overflows all its banks throughout the time of harvest. The waters coming down from above stood and rose up in a heap very far away at Adam, the city that is beside Saritan, and those flowing down toward the sea of the Arabah, the salt sea, were completely cut off, and the people passed over opposite Jericho." So sabi ng Panginoon, kailangan ilubog ninyo ang inyong paa at ihihinto ko pag-agos na tubig. Ang eksaktong tiempo, nakalagay dun sa verse 13. Ang pagdapo ng inyong paa ng mga pari, doon ko pahihintuin ang tubig. Alam niyo, yung River Jordan, kung pupunta po kayo ngayon doon, nakarating na po ako once sa Holy Land, nagbaptize po kami ng 23 na mga membro natin sa Holy Land Tour na yun, 2011. Yung Jordan po, parang 30 feet lang po ang lawak niya. Pero nung daw panahon ni Joshua, ang usual na lawak ng Jordan River ay mga 100 feet. Pero pag during the month of April, yung mga bundok, kasi nanggagaling po ang tubig ng Jordan mula sa Mount Hermon sa north, no? Puno ng yelo yon, ng ice, ng snow. Pagdating ng springtime, nagme-melt yon at nagfo-flow down yung tubig through a place called Tel Dan. Hanggang ngayon, makikita niyo po kung saan sinasalubong ng Mount Hermon ang bukal ng Jordan River. And for about 300 miles, pababa po ang Jordan River from the north, dadaan po siya ng Sea of Galilee, dadaan po siya at mag-e-end siya sa Dead Sea. Yung pong tinatawiran nila is just before the Dead Sea, kung saan lalong lumalawak ang River Jordan. So nung sila itumawid, ang sabi ng ibang komentarista, na maaring as wide as 5,000 feet yung River Jordan. So hindi po siya maliit na batis. No? Ganun po kalawak. Kaya nga sa 1 Chronicles 12:15 ang wika doon, "These are the men who crossed the Jordan in the first month when it was overflowing all its banks and put to flight all those in the valleys to the east and to the west." Pag umaapaw daw po yon, talaga nagkakalat ng lagim sa surrounding area. Yun po ang time ng kanilang pagtawid. Anong pang isang mirakulo? Ang paghinto ng tubig nito sa malayong lugar. No? Sabi sa verse 16, sa city of Adam, yun po ay 26 kilometers north kung saan sila tumatawid. Kung dito sila patawid, 26 kilometers po, half a marathon. No? Doon po yung city of Adam. Hininto na po ng Diyos ang tubig doon. Para nagkaroon ng isang malawak na stretch na pwedeng tawiran ng mga tao. Bakit ganun kalawak? Kasi kung konti lang ang hininto niya, pareho nung sa Red Sea, no? Kung konti lang ang pagitan, no? Kung 2 million na tao yung tatawid, at sabihin mo na, tig-100 silang tumawid. Hindi kasya ang isang araw. No? So kaya malayo pa lang hininto na ng Diyos ang ilog para makatawid ng maluwag ang bayang Israel.
Tapos ang pagpigil ng tubig sa isang buong araw. Sabi sa verse 17, Now the priest bearing the ark of the covenant of the Lord stood firmly on dry ground in the midst of the Jordan, and all Israel was passing over on dry ground until all the nation finished passing over the Jordan. 2 million people po over a stretch of 26 kilometers, kaya po sa isang araw ang pagtawid. Ganun po ka-eksakto. Ang sabi ng iba na hindi naniniwala sa supernatural, nagkaroon daw ng landslide kaya huminto ang tubig. Pero kung ganun, paano natuyo yung ilalim nito na usually maputik? Tumayo po ako sa River Jordan. Pagka lumampas po ako ng konti doon sa platform kung saan ako nakatayo, ang lubog po ng paa ko ay hanggang tuhod sa putik. So kahit mag-part yung tubig, kung putik na putik, hindi makakatawid yung bayan. Pero ito ay naging tuyo, sabi sa verse 17. Ang ilalim na dati maputik, na dinadaanan ng maalon ng ilog, ay biglang naging tuyong lupa. So lahat sila ay nakatawid. Lahat ng mga taong kasama dun sa 2 million nun, mga asawa nila, mga anak nila, yung mga elderly siguro, na medyo mahina na, lahat sila ay nakatawid. Dahil biglang natuyo. So nakatawid ang buong bayan sa tuyong lupa ng Ilog Jordan. Inutusan niyang kumuha ng 12 na bato upang gawing memorial ang pagtawid na ito. Sa verses 1 to 8 ng chapter 4. Tapos kumuha sila ng 12 na bato na inilagay sa gitna ng Jordan upang maging tanda ng kanilang pagsulong o pagsuong sa loob ng tubig na may pananampalataya sa gitna ng ilog upang mahati ito ng Diyos. So nagkaroon ng memorial. Huling miracle, ang tiyempo ng pagbalik ng tubig nang iangat ng mga pari ang kanilang mga paa. Verse 18. And when the priest bearing the ark of the covenant of the Lord came up from the midst of the Jordan, and the soles of the feet of the priests were lifted up on the dry ground, the waters of the Jordan returned to their place and overflowed all its banks as before. So hindi pwedeng landslide, katulad ng teorya ng mga hindi naniniwala. Hinawakan talaga ng Panginoon ang tubig. Kaya natuyo yung buong ilog at nakatawid ang buong Israel. Ang Diyos natin ay gumawa ng mirakulo noon, at siya pa rin ang Diyos natin ngayon na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa kwentong ito, dito sa aklat ng Joshua, na totoo, alam natin na nangyari ito. Nakatitiyak tayo na kaya niyang kumilos sa isang makapangyarihang paraan upang bigyan ng tagumpay ang kanyang mga hinirang. Maaari tayong sumulong ng may katiyakan na gagawin niya ang nararapat upang tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Parang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:29. Ang sabi niya doon, For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. So tayo daw po ay pinili ng Diyos upang tayo maligtas. And those whom He predestined, He also called. Tinawag tayo, isang inner call na ating naramdaman sa ating mga puso. At kumilos ang Espiritu Santo sa atin upang tayo maging born again. And those whom He called, He also justified. Ang ibig po sabihin doon, sabi sa Romans 8:1, there is now no more condemnation for those who love Him. Wala na pong condemnation sa atin. Tayo po ay justified, acquitted sa lahat ng ating pagkakasala. Dahil tayo ay prinidestine niya, tinawag niya, at sa kanyang pagtawag, tayo naniwala at naging justified. And those whom He justified, He also glorified. Sa verse 31, sabi niya, What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? So kung tayo niligtas niya, mula sa kapahamakang walang hanggan, at tayo nakatitiyak na ng langit, bakit naman tayo hindi niya aalalayan sa ating paglakad sa mundong ito?
So maaari tayong makasalubong ng maraming mga bagay. Katulad ng mga Israelita, kahit sila'y nakatawid na sa loob ng lupang pangako, marami pa rin silang binuno ng mga kaaway. Hinarap ng mga gera, sinuong ng mga pagsubok. At sa lahat ng iyon, ang presensya at ang pangako ng Diyos ang laging nasa kanila. Ganon din sa atin. Dahil tayo naligtas na, sabi sa Romans 28:29, tayo ay kinoconform niya na maging katulad ng kanyang anak, tayo ay mag-glorify, mapupunta sa langit. Lahat ng ating kailangan sa ating buhay spiritual, lakas ng loob, katapatan, pananampalataya, pagsandig sa Kanya, siya ang magbibigay. Ibibigay niya lahat. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na ano pang hinaharap natin na pagsubok. Huli sa lahat, ang memorial. Nabasa natin kanina sa Joshua 4 na nagpatayo ng mga bato. Si Joshua, kumuha ng 12 stones, nilagay sa Gilgal. No? Siguro po hindi maliliit na stone yun. Siguro malalaking stone yun. No, siguro mahirap din buhatin yun. So kumuha siya ng 12, one for each tribe, no? Para maalala ng mga tao. So tunay na sinunod ni Joshua ang lahat ng utos ng Diyos. Pati na ang pagtayo ng memorial. Bakit ba importante ang tamang alaala sa Diyos? Bakit importante na maalala natin ang kanyang ginawa sa ating pinagdaanan? Bakit importante sa Israel na malaman at makita yung mga stones na yon? Isang reminder. Bakit po importante yung reminder na yon? Ang sabi po sa chapter 4, verse 6, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, what do those stones mean to you? What do those stones mean to you? Then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off from before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever. Parang tayo mga kapatid, kung tayo may mga anak na, at meron silang tanong tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa Biblia, Huwag niyo sasabihin, intayin mo ang linggo para itanong mo sa Sunday school teacher mo. Intayin mo ang Sabado para sa youth live service, pagkatapos noon itanong mo sa youth pastor. O kaya, intayin mo na yung linggo, pagkatapos ni Pastor BJ, tanong mo sa kanya. Ang sabi dito, when they ask, then you shall tell them. Sino yung you? Tayo mga magulang. Tayo ang mayroong primary responsibility na turuan tungkol sa pananampalataya ang ating mga anak. Huwag natin i-outsource ito sa church, sa Sunday school, sa youth live, o dito sa service. Kailangan po mga magulang, lalo na mga ama. Kasi pag sinabi ko mga magulang, sisikuhin nyo na naman yung asawa nyo na babae. O ikaw daw. Hindi po. Ang pastor po ng tahanan ay ang ama ng tahanan. Kayo po ang dapat nagtuturo sa inyong mga anak ng basics of the faith. Ganon din ganon ang purpose ng memorial. Para maalala ng Israel ang katapatan ng Diyos. Para maalala ng Israel ang presensya ng Diyos at ang kanyang pangako. Para maalala nila na sila ay niligtas sa isang makapangyarihang paraan. At sa gayong paraan, magmanatili sila sa kanilang pananampalataya. Sabi, so that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, that you may fear the Lord your God forever. Verse 24. So that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty. Ano po yun? Testimonyo po natin yun. Kasi kung isipin nyo, bakit ba tayo nagse-celebrate ng anniversary ng church? At nila-live stream natin. At nag-iimbita tayo ng mga kaibigan natin.
para maipakita sa kanila ang katapatan ng Diyos sa church na ito. Na kahit punong-puno ng mga pastor na imperfect, na mga miyembro na imperfect, ang Diyos, ang hari at ang pastor ng church na ito. At siya ang nangunguna sa atin. At siya ang tapat. Sa pamagitan lamang ng kanyang kagandaang loob, ang church natin ay lumalago at umabot na ng 46 years. Isang memorial para sa isang testimonyo sa iba. Kasi ang sabi sa verse 24, that you may fear the Lord your God forever. Yung po para sa atin is worship. Bakit ba tayo nagko-communion every first Sunday? Sapagkat inaalala natin and we worship the Lord for our great salvation. Bakit ba tayo nag-worship every Sunday? Dati ang worship ng mga Hudyo ay sa Sabado. Bakit nilipat sa Linggo? Ang Linggo ang unang araw ng Linggo. First day of the week. Kaya madalas, ang ginagamit natin salita, we worship the Lord on the Lord's Day. Bakit? Sapagkat Sunday po siya bumangon sa mga patay. So every worship service, mga kapatid, ay isang celebration at remembrance sa atin na ang ating Panginoon ay nag-resurrect at dahil siya ay nag-resurrect, sabi niya, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though he dies, will live again. Na atin pong inaalala yon tuwing tayo'y nananambahan. Importante po ang mga memorial. Importante ang mga anibersaryo. Importante ang baptism na ating napanood. Sapagkat nakikita natin ang katapatan ng Panginoon sa pagbabago ng puso ng mga lalaking tinawag niya upang maligtas. Yan ang importansya ng memorial. Alam niyo mga kapatid, bilang isang pamilya ng pananampalataya, magtiwala tayo sa Panginoon habang ginagawa natin ang kanyang mga gawain. Marami po tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan tahakin. Gumagawa pa rin ng mirakulo ang dakilang tagagawa ng mirakulo. At ang ating paggawa ay dapat nakasandig sa kanyang katapatan at sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang presensya at sa kanyang pangako. Higit sa lahat, ito ay totoo sa inyo bilang mananampalataya. Ang tanong ay hindi dapat, nangyayari ba ang mirakulo? Kasi alam natin na nangyayari ang mirakulo. Alam niyo, kung minsan hindi kailangan yung supernatural, madalas ang karamihan ng mirakulo ay nangyayari by providence. Mas mahirap gawin ng Panginoon yung pagtatagni-tagniin niya ang iba't tao, mga events at ibang mga oras at lugar upang sa isang punto ng panahon ay magkaroon kayo ng kagalingan sa ospital. Nagpalaki siya ng isang doktor, pinaaral niya. Nagpalaki siya ng isang nurse, pinaaral niya. Nagpalaki siya ng isang chemico at parmasyotika para magawa yung gamot na ibibigay ng doktor, na i-administer ng nurse sa inyo sa isang point of time para yon ang maging sanhi ng inyong kagalingan. Mas mahirap gawin yon, mga kapatid. At para sa kanyang mga anak, gagawin niya ang mirakulong yun sa tuwing tayo mananalangin sa kanya. At kung hindi tayo gumaling, at tayo'y mamatay, tayo'y isasama niya sa kanyang kalangitan. Wala tayong katalo-talo. Hindi po ba? Paano yung mga iiwanan ko, pastor? Hindi kaya'y aalagaan sila ng ating Diyos? Mga kapatid, ganyan kumilos madalas ang ating Diyos sa ating mga buhay. Maliit mang bagay o malaki. No, naghahanap man kayo ng nawawala. Si Pastor Larry, ang kwento niya kanina umaga, na wala yung wallet niya. E nandun lahat ng ID niya, etc. So napakahirap mawala ang wallet niya. No? Pero bigla niyang nahanap pagkatapos niyang manalangin. Maliit na bagay, pero kumilos ang Panginoon, hindi ninakaw yung wallet niya hanggang sa nahanap niya kahit na halos isang oras na yata ang nakalipas. Yung mga ganong maliliit na mirakulo ay kapareho din. Meron tayong isang kapatid dito na nagkaroon ng massive stroke. Matagal na nakaratay sa banig ng karamdaman. Muntik po siyang pumanaw. At matagal nagpupunta siya dito. Madalas nga, usually sa 5:30 o ngayong hapon, pero wala siya dito ngayon. Nagpupunta siya dito, nung una naka-wheelchair, may assistance.
Ba sa susunod, wala nang wheelchair, meron na lang cane. Ba sa susunod, wala nang cane. At ngayon mga kapatid, nagtuturo na po siya ulit ng growth group niya. Kapatid na si Washington ang mirakulo. Paano kaya nabuhay yun? Yan sabi ng mga doktor, mamamatay na siya. Mga kapatid, ang ating mga buhay ay nasa kamay ng ating Diyos. Hanggat hindi natin oras umuwi sa Kanya, tayo ay poprotektahan niya. So mga kapatid, nangyayari ba ang mga mirakulo? Opo. Dapat hindi yun ang tanong natin. Dapat ang tanong natin ang atin bang mga mata ay nakabukas upang makita sila? Tayo ba'y palagi nagpapasalamat sa lahat ng nangyayari sa atin, masama man o mabuti? At ang ating bang mga puso ay nagpapasalamat ng sapat para sa kanila? Yan po ang tanong sa atin. Hindi yung meron bang mirakulo, kundi nakikita ba natin? Pinagpapasalamat ba natin? Yan po ang iniyon tanong sa atin ng Panginoon ngayong hapong ito. Tayo po tumayo at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Marami pong salamat at inyong preserve itong kwento na ito sa Joshua chapter 3 and 4. Sa libong-libong panahon, Panginoon, libo-libong taon na nagdaan, ang kwentong ito ay nakarating sa amin. Isang ebidensya, isang proof na ikaw ang Diyos ng mga mirakulo. At kung kami ay nasa iyo, kami ay magiging beneficiary ng mga ito. Hindi ibig sabihin, Panginoon, alam namin na kung kami mananalangin na ang palagi mong sagot ay yes, minsan ang sagot mo ay no. Kung minsan naman ay wait. Pero lagi kang tumutugon sa aming mga hinihiling. Kung ito ay yes, nawa Panginoon, makita namin na ito ay mula sa inyo at magpasalamat kami at magpapuri sa inyo. Kung ito ay no, maaring sana Panginoon ay matutunan naming alamin ang dahilan kung bakit no. Kung ito ay wait, sana Panginoon matutunan namin ang dahilan kung bakit kailangan namin maghintay at manalig sa inyong gagawin sa aming buhay. Ang aming mga buhay nasa inyong kamay. Kami ay nananalig sa inyong katapatan at kapangyarihan. Dahil kayo naging tapat sa aming nagdaan at kayo tapat sa aming kasalukuyan, kami ay mayroong pananampalataya na kayo magiging tapat sa aming kinabukasan. Pagpalaan kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. At lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.